pressure cooker against Aurora yesterday, but now is a totally different day at magsisimula na sa sa loob ng 3 segundo ang draft para sa labang ito. With the broken walls finally opening it up. Sana wala doon si Renmar at si Wolf. Kawawa na naman sila. But hey, this is it. Falcons leaning towards the blue side and Onyx PH going at the red. Joshi, nabanggit mo kanina yung mga macro heroes na posibleng magamit dito ni Super Marco. But for Onyx Philippines, what were some of the good things na pwede nilang i-build on today from what happened yesterday? For Onyx Philippines, kailangan din nilang tapatan yung aggression na kayang gawin ni Ogwen at ni Haji doon sa mid lane duo. Props for Brusco na ang isa sa mga heroes niya would be the Khalid. Maybe that's of good contention dito sa laban na to. Dahil kailangan nilang abangan, kailangan nilang abatan yung mga ginagawa ng Team Falcons, yung 4-man rotation nila without Super Marco, they have to break through it. You know, I was honestly surprised. Akala ko magiging heavily contested itong Marcel in this specific game. Pero hindi gano'n na magiging kaso. Tila ba they're gonna try something different para umpisahan ang ating laban. Both Suyu and the Harley are available since the Bax has been taken out already. Alam mo, kahapon nakita natin na may mga first pick Claude na rin. So baka isa to sa mga tinitingnan din ng Falcons. And alam mo naman, pag pinag-uusapan ng Claude, talagang rekta Super Marco din. Oo. Nakadikit na sa pangalan niya, kumbaga, yung Claude na yon. But I'm also looking at Valentina ni Haji. Could be a good option para i-prioritize ng Team Falcons. And there you have it. Napakataas ng win rate ni Haji with this Valentina. I believe that's a 62 para kay Haji. So, nandoon na naman nakaangkla ang Team Falcons sa maraming kayang gawin ng isang Valentina all throughout. And it's a pseudo ban for heroes like this. I was about to say the Kalea, pero kinuha pa din ng Onyx Philippines yun. Yung red side talaga, no? Mapapansin mo dyan yung mga power or pivot picks na pwede nating makita, especially with those red 1 and red 2. Kalea, I was about to ask you, Joshi, na parang ano ba yung magandang ruta? Kasi ginawa ng Onyx PH kahapon, iniwasan nila yung Valentina Ultimate. Tila walang nakopya si Yue in certain situations. Pero itong Onyx, they're doubling down on it, or maybe even a Tsunami Slam would help Haji out a lot. So, ano yung approach na dito? What can he do para mas lalong maging mas malinis yung lineup dito ng Team Falcons? Kailangan ng Team Falcons ng sasama kay Haji para umabante ng umabante, para mahanap kung ano yung ultimate na kailangan niya. And at this time, looking at it, yung Kalea yung pinakamagandang pwedeng kunin ni Haji. But there goes that Arlot. I was about to say that Onyx can go for a Fredin or Arlot on the red 3, pero inunahan na agad sa Flap. Alam mo yung Guinevere has been a staple hero para dito kay Kyle. Something about that Gwyn, tila ba yung Team Falcons talaga yung nagpapagana out of all of the teams in the Philippines? Alam mo, naniniwala ako na ang hilig kasi sa mga combo ng Falcons eh. And kung titingnan mo yung Final Slash, umi-ere kasi yan. So instant, para kay Kyle, nagamitin lang kagad yung Final Trick niya. And again, nagsiset-up sila doon sa 4-man rotation na binabanggit natin right from the start. They want to put the hero for Super Marco like a Moskov, and yung apat na yan kayang pumatay ng kahit sila lang. So yun yung sineset up ng Team Falcons. But for Onyx, Terizla sa EXP, pwede nang gamitan ni Uranus even. Kailangan nila ng someone na magpipil para doon sa kanilang carries. But Leo Mord would be picked by King Kong. Okay, ito yung hero na tila handa talagang humarap dun sa possible engages na gagawin nitong Team Falcons. Kasi considering yung 3-man lineup na meron sila ngayon, they have the Final Slash, Space Jump Violet Requiem, and even the passive ng Guinevere. And then a Tsunami Slam na pwedeng makopya ni Haji. So there are 3 approaches na pwedeng gawin dito ang Team Falcons pagdating sa initiation. But Onyx Philippines has the damage with the Leomord and the Claude. To know more about this game on draft, here's Renmar and Wolf. Thank you, casters. Interesting. Falcons rush with the Valentina, knowing that Onyx are most likely going to get the Kalea and Claude. Ang naging sagot nila dito is the Guinevere Arrow, which is a very interesting combo. I really like it. At yung Onyx, imagine, open yung Harley, the Suyo can be picked up, but they chose to go for the Leomord knowing na kailangan nila ng mid-range. Hindi kasi sila pwedeng mag-full assassin or full utility. Leomord is a hero na literally nasa gitna nun, at yun yung pagtatapat nila sa isang Guinevere. By the way, statistically the best Valentina of this season, and Onyx just gave 2 great options for ultimates for Haji to take. Now that is going to be a ban on the Gord and then a Harith ban from Onyx. Any other expectations? Maybe Falcons might ban another EXP option potentially? Yeah. Okay, so mga pagtatapat sa Arlot like Glue, for example, para mawala ng pang frontline dito ang Onyx. Kasi if you're looking at both Leomord as well as the Kalea, kailangan
kailangan merong haharap muna so that you can eventually set up on that on the team fights. So, pwede nilang i-eliminate yung Phobius factor here for Falcons. Oh, okay. So that is going to be a ban on the Atlas. It seems like that is going to be the sleeper pick right now for a lot of teams in the rope, considering that the Valentina is on the side of Falcons. Makes sense to take it out. If you're in Falcons' shoes, still committing an EXP ban, or are you going to try to target maybe Super Friends? Tingin ko, hindi ka na masyadong problemado dun sa mga Super Friends. Because maybe if medyo TH na TH ka, yung Valier na lagi pinili din ng Onyx Philippines. But I think it won't answer, it won't really help your case. Much better if you just ban something like a Glue or an Alice para sa side of Falcons. Yeah, those really strong EXP lane picks, the tempo breakers, yung mga tinatawag natin dyan. Ayaw na ng Falcons kasi isa din sa mga keys to victory natin, yung mga fights ng Onyx pagkatapos at bago mag-team fight or objective. So Uranus, so dalawa sa mga pinaka-high impact EXP laners na pwede kunin ng Onyx Open, they get the low yi para kay Super Friends. Isang alam nila, napanili Harif, so possibly magmamoskov yung Falcons. So baka ibahin na nila. They need a Purify hero from the carry role. So baka carry yung kanilang piliin. Yep. There's the Falcons and then there's the Kaja as well na pang-counter din ng mga teams against the Kalea. It's the Roger! Wow! That's a comeback pick. I was just saying earlier the down room I wouldn't want to see Roger. I don't miss him. Falcons end up picking the Glue. Interesting decision. How do you feel about this? I think it might be a little bit too much of a wild card. For the roam roll against the Louis, medyo siguro mamaisip ko na. Pero ito yung hero na hindi mo talaga mabubuhat and it will be a problem for this Leomord. So I do like the idea of the Roger, but Onyx Philippines, ang pwede nilang gawin dito is to look for another setup dun sa parang medyo fighter dun sa gilid, which kind of means baka yung Teris na dito yung obvious pick para sa Onyx. It's just so stable and dependable, and the Alice as well is gonna be there. I have mixed feelings dito sa Roger, pero hindi ko kasi pwedeng kontrahin yung Luyi ni Fritz eh. Yeah, what if they were cooking something? By the way, super fans, scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB diamonds. I'm feeling kind of crazy today. Maybe the Falcons is just my right amount of crazy. I'm going with their draft despite it, being too wild. And ma-expect natin dito yung Roger na magkakaroon ng mataas na killing potential, especially kasi ang daming stunts eh. And you are also giving ultimates sa Valentina. So yeah, I do agree with you. You know, after thinking about it, siguro nandun ako sa Roger mode kaya. Interesting as we enter game number 1 at FPL Arena. Let's loop back the casters. Maraming salamat sa inyo, Renmar and Wolf. May urban legend na dumating. Kailan ba nating huling nakita tong Roger sa MPL? Siguro sa RG nakikita nyo to. Pero dito sa MPL para it's been a while. And this is the surprise na baon nitong si Super Marco as we kick things off in game number 1. Kailan ko ba huling nabanggit ang kalmot ng isang Roger? Season 14, 15? Matagal-tagal na Diba, ata. disclaimer, kumakalmot lang. Kumakalmot. Totoo yan. Even if we're shocked beforehand, doon sa teka lang. Aray ko po, eto na. Kung El Clasico lang ang pag-uusapan, Super Prince Luyi, tapos Valentina ni Haji, parang bakbakan talaga to. Pare naman, nagkakamustahan pa lang kami. Wala pa kami masyadong plano. Hindi pa namin ine-expect na talagang punto po punto ang gagawin ng Team Falcons and Onyx. But again, the lineups were already set by our on-ground panel. Looking at it, sino bang mas magiging engaging in terms of the early game sieges na magkakaroon ng dalawang teams? We can see it now. I mean, Onyx Philippines, yung duality ng Luyi na gamit ni Super Prince, ito yung binabanggit natin right from the start of the draft na kailangang sabayan ng Onyx Philippines yung kayang gawin na early game ng Team Falcons para makapag-setup kay Super Marco. But, ginulat tayo ng Team Falcons with an early game hero like a Roger na kayang lumaban 1v1 against that plot. Ang magiging problema daw dito ay doon sa Leomord, but it seems like Onyx is paying no mind to that at all dahil alam nila na kaya din nilang pumalag habang maaga pa. 15 segundo bago lumabas ang pinakaunang pagong ng laban na to. It is Brusco and Kirk positioning
themselves para mabilis na maalalayan itong si King Kong as he is looking forward to level 5 already or maybe just level 4 bago magsimula ang major objective. Yeah, may ambahan na rin nagaganap. Si Flap ay patutunugin lang or ilalapit lang sa kanya itong pagong na ito. Diversion para kay Super Prince. Wala ta silang kamali-mali. Papasok din si Brusco and this time ay napaflicker din si Super Prince. Oh, nahigop! Nahigop itong si Kyle. Wala kang jumper din ng Falcons. Ngayon naman Phantom Steed ay nagamit na rin ni Kikong. Ginahabol niya si Ogren. Wala tong patakas. Alam nila walang flicker. Alam nila na walang flicker si Ogren. At pinagtulungan niya ng dalawa kaya alam buhay pa rin. Hindi na magmamasim. Dito si Kikong. Ginaya din yung Phantom Steed. Nakakawin din dito ito si Haji pero nagamit yung Philippine habang si Flap naman ngayon ang pinagtutulong-tulungan ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero lalayo na muna ang dalawang natitira at diretso na sila sa bagong. And shoutout kay Pibus, sagpangan na talaga! Naku po si Flap, kailangan na rin umatras. Si Ogen, hindi talaga susuko. Binabato na lang mga burger ka sa akin. Atras muna si Ogen at mabubuhay pa rin. Wala pa rin ako ng pagong, pre. Teka nga, kanina pa yung pagong nandyan eh. Ano ba nangyayari? Ba't di nila kinukuha? For Falcons, nabigyan kasi si Kyle. And it's a good job for Onyx, pero lalaban pa rin ang Team Falcons. Okay, wala pa namang final slash ito si Flap. Pero si King Kong ay nagwagi na! Kasama pa ang flex at ang ulo ni Flap. Dalawa kontra sa wala. It's Onyx being a good start at meron pang iba. Okay, Valentine may nagamit na. Throne of Ruin as well. Pero mabibitbit itong si Brusco. And this time ay ilalagay muna nila sa gilid si Ogwen. Alam nila na wala pa rin cooldown yung kanyang ultimate or hindi pa rin cooldown yung kanyang ultimate. Kaya nga naman aatras na muna ang Onyx Philippines. 1.6k kagad ang naibulsa nila. Tol, napakadaming aktibidades. 3 minuto pa lang ang ganap. It all started with Onyx Philippines trying to get Kyle doon sa bottom lane. Because of that, na-delay yung objective control ng Team Falcons. And hindi lang yun, tuloy-tuloy yung aggression ng Onyx Philippines. It is because of their sustain dahil nga may Kaleya sila. Wala bang damage yung Team Falcons. Kailangan pa ni Haji na makahanap ng ultimate and by that time, ang kinuha niya pa yung sa Leo board. So, kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang kailangan niyang ipunta sa close combat para mas maging efficient siya doon sa nakuha niyang skill. But unfortunately, kaya ng Onyx Philippines lumaban ng close combat. Diversion play na naman, dalawa ang sumama. Pero bumalik na rin dito. Ngayon, si Brusco ang nasampahan ni Ogen. Flicker na force na rin kagad. Binuhat. Dispersion and rotation. And yung duality na yun ay nagpasakit sa ulo dito ni Ogen. Pero si King Kong pa ang nakakuha. No, nakakatalawa na to, ha? Walang kawala. Si Patrick Star, pangalawang beses na yan para sa Onyx Philippines. Again, kahit roamer yun, wala na silang sinisino. Gusto pa nga sana ni Brusco makisali, but that's more than enough. Onyx Philippines with a 1.7k gold lead. Dagdag mo pa yung proactive rotation na ginagawa ni Kirk with that Alice. Dahil din sa Blood Gleam na meron siya, madali siya makapunta from point A to point B. Naiiwanan si Flap, yes. Nakakuha pa nga siya even ng energy plates doon sa bottom lane. Pero hindi pa magamit ng Team Falcons yung team fight nila dahil wala pang panggagalingan ng damage. Hindi pa online yung Roger and Super Marco. You know what, you're right. Iniisip ko na since nabanggit mo kanina na early game hero itong Roger, we would have expected na kahit papano makasali na siya dun sa first turtle fight pero hindi pa yun nangyari. Maybe now is gonna be the time para sumali na si Bulletproof sa laban dahil nakapaligod na sila dun sa may pagong. Ayun na. At si Sabero mamamataan. Okay, Blaze, duwin na yung nagamit niya. Blood Binuhat. Team. And this time ay naipit na kagad. Itong si Flap. Phantom Scene, nagamit na rin ni Kiko. Kahabol nila si Oken. Wala pa naman itong flicker. Pero transition ata sila dito sa pagong. Habang lilikod ba si Super Prince, pumunta rin doon sa left bush sa gitna. Habang tatalon si Kyle. Apat na miyembro lang ang natitira para din sa Falcons. Pupuntahan na rin natin si Brusco. Pero si Kiko pa rin na nagwagi. This still continues. Looking for it again. Si Owen na naman. Looking to dish out against the others. Pero si Kirk baka wala! Naku, natalo na nakasabay ng final game. Dalawa pa nga yung nakasampa doon. At nakakuha na ng kill ang Falcons. Pero hindi pa tapos dito si King Kong. Gusto pa na sana niyang umisa. Kaya lang nasampahan din siya dito ni Owen. Final step as well. May ipit ata siya. Kaya lang nakakabayo eh. Dalawa na yung nakasakay. Isipin mo yun. Sa kabayo, dalawa yung nakasampa. Tol, pwede naman kasi yun eh. Pwede Banting pala sila yun. eh. Tropa time. Si Barbiel, walang kinikilala yan. Wala. Kahit sino pwede. But at that moment, tila ba ang daming nangyayari? Sino ba yung lumamang sa mga ganong sitwasyon, pare? Definitely, Onyx pa rin naman ang may hawak ng kalamangan, but the good thing for Team Falcons is nakakabawi na sila. We're talking about Super Marco being involved dun sa mga team fight. It's the time na kaya nang pumalag ng Team Falcons. Pero, kailangan din nilang i-polish yung mga ganong klaseng ikot dahil doon sa early parts ng laban, nabigyan agad itong si Flap. Nagiging sacrificial lamb siya and it has to be stopped if your Team Falcons. Hindi pwedeng laging inaalay ni Flap yung buhay niya para lang makakuha ng
weaker side of the trade. Oh, but that's the thing, Brusco. Hindi, wala siyang pakialam sa kung sino yung nasa harap eh. The goal is to eliminate whoever is at the front line. Pag si Ogwen yung nakita niya, sige, ibato natin sa kabila. Pag si Flap, ganun din yung magiging kaso. So Team Falcons has to find a way para magkaroon ng access si Super Marco upon dealing those damage. Kasi 1-0-1 siya ngayon. Sure, meron siyang mobility and all of the other things. But what exactly can he do pag wala yung front lines? Alam mo, Super Marco, kailangan din nilang gumalaw na naaayon sa ikot o doon sa posisyon ni Super Marco dahil naka-Sky Piercer siya. Kailangan nilang magamit yon to their extent na makapag-stack up agad yung Roger ni Super Marco. But Haji is feeling a lot of pokes mula kay Super Prince. This is where it all started. And kailangan abatan ng Team Falcons yung paulit-ulit na ganito kasi yung frontline nila tinutunaw lang ng timo ng Onyx Philippines. Looking at it again, 4-2, 6-4-2 din ang kalamangan ng Onyx in terms of gold. Kalahati ang pagong. Okay, tatalon si Bruce dito. Gagamitin na ba niya ang kanyang Tsunami Slam? At doon nga sa gilid niya, kinuha yun. Nakatalo na rin ito si Kyle, pero siya mamamatay. Hindi niya makukompleto yung kanyang Fire Trick Kim. Habang si Flap ngayon ay nagamit yung kanyang Final Slash. Apat na miyembro, ang kanyang pinupunta. Flicker yung nagamit din. Yung Throne of Ruin ni Kirk para doon sa follow-up. Akala natin makakatakas pa si Flap. Buti na lang nandun si Kirk. Superhero landing from Kirkitek. Napagandang positioning ng kanyang Throne of Ruins. And for Onyx Philippines, looking at it, nandun yung sistema nandun yung checklist na ginagawa nila kapag may nabuhat, laging handa yung Onyx Philippines to provide the damage that they need. And hindi naman din ganon kakunat sila Flap and even Ogwen dahil kaya silang tunawin ng Onyx Philippines at this point in time. Team Falcons have yet to prove us yung Roger pick kung paano nila mapapagana. Alam mo, nagme-make sense na yung ginawa nila na pag Tsunami Slam kay Ogwen kahit siya yung pinaka-tanky member. O2 means na mawawalan siya ng items. Kaya may ginawa na naman sila. Ito na naman yung kanilang naging plano pero makakasama naman. Kaya lang Fire Trick Kim sa likuran. Pero magkakaibitan, mamamatay din si Ogwen. Habol na si Kyle doon sa may kaliwa. King Kong at Savero ay nandun sa may gitnang bahagi naman. Dinabol si Super Makmak. Pero lalayuan na muna ito. Flap versus 2. Super Marco at si Bruce ang kanyang target. Pero sumama na rin yung kuya. Andito na rin si Kirk. Apat na miyembro na ng Onyx Philippines na nagsasama-sama. Nangukumpleto na ang pamilya. At habang nangyayari lahat ng yun, nawala din yung Torres sa itaas. Sumakay pa sa kabayo itong si King Kong. Pero andun na naman yung talon! Naku na, naabutan talaga. Dalawang agad ang nasikwan ni King Kong at magiging tatlo pa. Lobo kagad sa 6,000 ang kalamangan ng Super Fam. Di pa rin mainda ng Team Falcons Philippines yung nangyayari at ginagawa ng Onyx Philippines. Mabilis ang burst coming in from Brusco and Super Fits. Dagdag mo na si King Kong na napakatagal sa gitna ng laban, all because of the passive, all because of the sustain na meron ng Onyx Philippines. Namisnam na naman and instant kill para sa Onyx Philippines. Bilis! Isinama pa nila yung Toro sa itaas, men. 10 minuto pa lang ang nangyayari at sobrang daming action na. Tol, Stockton tumalo ni Sril. Kanina pa to. Sobrang dami ng assists nitong si Brusco and he's willing to sacrifice his life for the greater good of the family. Onyx Philippines, 7,000 na Ayan na ang naman. kalamangan at mukhang mag-engage na naman sila. Sinong susunod na biktima? Okay, kung sila inagamit, si Brusco naghahanap din Naku, ng magiging turret. Nagamit na rin yung Winter Crown. Inaabangan na talaga. And King Kong ay nakakuha din ng kill. Ipit itong si Kirk. Pero sapat na yun kasi jungle naman yung nakuha ng Onyx eh. Ang kinailangan pagtulungan ng Team Falcon si Kirk para lamang makakuha sila ng kill. Yun yung binabanggit natin, bago pa man magsimula yung draft or habang nagsisimula yung draft, they have to have someone that can peel for the Claude and the Luyi na hawak ng Onyx Philippines. And it's Kirk. Gamit ang kanyang alis. Enough na yung buhay niya kapalit kasi it's still a better trade. It's a jungle na makukuha ng Onyx kapalit lang ng buhay niya. Aabot din naman siya sa pagbagsak ng Lord doon sa top lane. And for Onyx Philippines, ito yung plano nila right from the start of this game. Bigyan ng magandang buhay si Savero doon sa gold lane and at the same time, i-outpace ang Team Falcons. Tol, napasag na yung mga shields na nanggagaling doon sa inhibitor pero meron pang Lord sa itaas at doon din manggagaling yung iba sa Onyx. Nakakagulat ito And Brusco, umaabante, naghahanap ng mahuhuli
At ang dami niya magagandang pasok. Habang si Kirk naman ang mangunguna. Tinawag na rin si Barbiel. Kalahati si Over dito. Kaya napapasok na Brusco. rin. Tsunamis na may nabitawan. Makakatakas naman si Flavio the Flicker. Pero pupunta pa rin siya doon ni Kirk. At tatapusin na rin ni Kiko ang kanyang buhay. Apat na lang natitirang miyembro mula sa Falcons. At magta-transition muna sila dito sa baba. At mukhang tutuloy-tuloy pa sila dahil basag na ang ibaba. Now they're looking for the lock. Will that happen right now? Ayun na. Kukuha na naman ata dito si Brusco. Tinawag na naman si Barbiel. Pero may wave pa sila. Hindi makapasok. Pero tatlo yung tinamaan. Viant Rikim. Kaya si Super Marco ay nakukuha na. Super Swings as well. Masyado na napapalalim din si Ajik. Kirk. At siya atay mapapatay. Diversion ay Tapos. ginamit din. At tatapusin na ni Sabero. Ang Game 1. Roger ang gagamitin. Burger kayo sa amin. Onyx Philippines. Parang di naglaro kahapon. Minadali ang game number 1. They took Falcons by storm at hindi na nakasabay ang lipad ng Falcons dito. Men, grabe si Owen dito. Gusto ko lang sabihin, napakarami niyang magagandang pase. Parang manalili. With the Eyes on the back of his head. Napakagandang mga pasa but unfortunately, Onyx Philippines alam din nila na meron silang kakayahan na i-burst yung front line na meron ng Team Falcons. Hindi na nagmatter yung ginagawa ni Ogwen, yung panggugulo niya na ganyan, all because of Onyx Philippines na pinapasalo lang ng pinapasalo yung skills na meron ng Louie ni Super Friends. And I just have to say that the experiment, well, it came at a good time. At least game number 1 ginawa yun ng Falcons because it did not work. Probably meron silang plano in mind. But the captain, Ayan. Super Friends, is the game 1 MVP, holding the line very well para sa Onyx Philippines. Men, akala siguro ni Super Prince, nakakalimutan nyo ata yung aking Louie. Kasi nung regular season, sobrang dalang natin nakita Oo. itong Louie na to. Pero pagpasok ng playoffs, day 1 pa lang, kahapon pa lang, nakita na natin na nagpamana. So, lalo na ng game 5 eh. And nagawa din nila yung Louis Claude against that Moscow. So yun yung plinano ulit. Right at that draft, nung wala pang marksman, wala pang gold lane na hawak ang Team Falcons, na-adjust na agad nila na papuntang Moscow to. Papunta pa rin to sa playstyle ng Falcons na iiwan ng Super Marco doon sa na long lane o doon sa opposing lane and they're gonna let the 4-man from the Team Falcons na gumalaw at umikot sa mapa. But because of this pickup, the Louie mula kay Super Friends covered kung saan pupunta yung Team Falcons. And not just that, the over-aggression na pwede natin expect from this lineup ng Team Falcons because of that glue ay naabatan agad dahil doon sa duality na paulit-ulit sinasalo lang ng mga members ng Team Falcons. And what usually starts as a diversion, dahil ngayon yung pangalan ng Ultimate ni Louie, nagmistulang shortcut siya kasi kadalasan very passive yung gamit, di ba? Magpupunta ka lang doon sa ibang lanes, not to surprise but to make the macro a lot easier for Yep. your team. Pero dito, hindi. Kung sino yung pinakamalapit, sige, lapitan natin. Yun yung tanggalan natin ng buhay. Tsaka nakikita natin na parang after ng team fight, gagamitin yung diversion para ihatid kung sino man yung pupunta dun sa kabilang lane para mabalanse yung equilibrium ng lanes dito. At paulit-ulit natin nakita yan sa Onyx. Yung mga, mamaya makikita natin no, na sobrang crucial din yung diversion dun sa itaas. Kasi nga naman parang na-sandwich bigla yung Falcons na pupunta pa sana sila sa itaas para makahinga kahit papano. Pero hindi na nila nagawa yun dahil sa mga ginagawa ni Super Prince. And this was, you know, a really tough debut para sa Roger. What was the idea behind this, Joshi? Kasi tila yung Alice yung nagklaro ng lahat para hindi talaga maagalaw yung Team Falcons. What was the mindset here for Team Falcons? I just felt like they wanted to up and pace themselves with the Roger pick. Yung early game, kumbaga, napambalansa and kailangan nila up against that Claude late game na meron ng Onyx Philippines. But sadly, hindi yun nag-matter. And handa yung Onyx Philippines dun sa early game power ng isang Roger sana. Yung Skypacer pick-up din ni Super Marco, hindi nagamit ng side ng Team Falcons to a point na yung Onyx laging iniiwas yung gulo or binibigyan na nila yung mga members ng Team Falcons bago pa man maging efficient enough yung damage output ng Roger. And to be fair,
here, Team Falcons had a lot of ways to engage. Kasi Yes. nakita natin, sobrang daming nagtatalunan, mga nagliliparan, pero hindi nababawasan ng buhay. And that is where the damage output is missing. Yun nga eh. At saka nakita din natin no, kung paano nag-collapse yung early game na parang pinaplano dito ng Falcons. Kasi gets natin yung ideya nila eh. Naka-Roger sila. Kailangan lang mag-snowball ng Roger. Pag nakakuha na kahit isa o dalawang item yan, lalo na nagkalaman yung piercer niya, okay na. Yeah. Gusto na. Pero yun yung naging action plan or yung mismong game plan ng Onyx Philippines. Pigilan natin si Super Marco na malamanan yung piercer niya at makauna against Savero. Actually, ganun maaga din naman yung Sky Piercer pickup at around 3 minutes and 51. But the thing is, hindi nalamanan. Oo. If ever man na umabot na ng 40 stacks, kaya niyang one-shotin yung Luyi pag naabot niya sa likod ng Lycan Pound. So, ganun kalala yung damage output ng Roger. But because of Onyx Philippines knowing the fact na kailangan doon manggaling yung damage output ng Team Falcons, nirespeto lang din nila. And hindi lang yun eh, nawalan din si Super Marco ng frontline dahil nga binubura ng 3 segundo ng Onyx Philippines kung sino man yung nasa harap nila. Again, sobrang nagme-make sense yung mga early pick-offs na ginawa ng Onyx Philippines. Kasi alam nila na pag wala lahat yun, wala na silang kailangan problemahin. They have enough damage, they have enough macros, at yan ang kanilang in-execute to perfection para makuha itong game number 1 na ito. Fatigue might be a problem para sa Onyx Philippines before the start of this match. Pero tila ba sa pinakita nila sa larong ito, hindi ganon ang nangyari.